This is Razel. Welcome back to my channel. Today, gagawa ako ng kakaibang video. May nag-comment kasi sa weekly vlog 2 ko na gusto niyang humingi ng advice and tips kung paano mag-apply sa call center. Hindi naman kung paano, pero yung mga experience ko nung nag-apply ako sa call center. Kasi sa mga hindi nakakaalam, nakapagtrabaho ako ng call center for almost 2 years and that was right after I took the board exam. So, hindi ko pa alam na pumasa ako. Nag-apply agad-agad ako kasi hindi ko alam na papasa ako. Akala ko I will fail the exam kasi sobrang hirap. So, sabi ko sa sarili ko mag-a-apply ako para kapag hindi ako pumasa, at least may trabaho na ako. So, that's what I did. Today, gusto ko na i-share yung experience ko sa inyo and mga tips and advice na rin along the way para at least sana makatulong sa mga gustong mag-apply sa call center. Hindi ito yung ultimate na tip and advice ha para makapasok kayo sa call center. Siyempre, depende pa rin sa inyo yun. So, unang-una, prepare a resume. I know, of course, you'll say, yes, of course, we will prepare a resume. Like, that's common sense. Pero what I'm trying to say is, huwag kayong matakot gumawa ng resume. Ako kasi first time ko and very first na trabaho ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung ano ilalagay ko sa resume ko. Do not get overwhelmed. Okay lang yan. Google will be your friend. Kahit na anong i-type mo kay Google, may mga answers siya. Sasalita nga ako ng English, but I really find it so hard to construct English. That's not my thing. It's just like math to me na hindi ko maintindihan yung mga grammar na yan. Hindi ako magaling dyan. So, anong ginawa ko? Just to be honest, nag-copy-paste ako sa Google. Ito yung experience ko Hindi ko sinasabi na gawin nyo kung anong ginagawa ko. Kung marunong naman kayo mag-English at alam nyo kung paano gumawa ng resume nyo, edi gawin nyo. Diba? That would be way better than copy-pasting, right? And kapag nag-prepare kayo ng resume, make sure to print more than one. Kasi sa experience ko, pinrint ko talaga isa lang. I only brought one resume na wala akong kalam-alam yung kasama ko, yung classmate ko noon. Ang dami niyang dinala, mga 10 ata yung dala niyang resume. Sabi ko, ha? Bakit ang dami? Sabi niya, paano hindi tayo matanggap sa una? Sabi ko, oo nga, no? I was thinking, I was just gonna apply for one and matatanggap agad ako. Which actually happened, which I'm really, really grateful and lucky. Pero kapag hindi, di ba, wala na. Maghanap naman ako ng shop para mag-print ng resume. So, be prepared. Mag-print kayo ng 5 resumes, hindi naman siguro ganun kamahal yun, diba? Before ka lumabas ng bahay para mag-apply, make sure na hindi mo na iisipin ulit yung outfit mo. Pag-isipan mo siya na nasa bahay ka pa, para pagdating mo sa kumpanya na pag-applyan mo, hindi mo na siya iisipin, diba? Komportable ka, yan yung pinaka-importante. Ayaw mo naman pumunta doon, tapos yung iniisip mo yung suot mo lang, okay ba tong suot ko, diba? There's so much more to think about than what you're wearing. And sa makeup, kapag hindi kayo nagwe-wear ng makeup, do not wear makeup. Huwag niyong isipin obligasyon nyo na magsuot ng makeup kasi mag-apply kayo ng trabaho. No. If you're comfortable not wearing makeup, do not wear makeup. I remember na nag-apply ako, naglagay lang ako ng brows ata. No. Walang brows. Wala. Parang powder lang ata. Yun lang. Hindi ako nag-lipstick. Wala. Okay, so in my case, nung nag-apply ako, sobrang haba ng pila kasi right after board exam yun Sobrang nervous ko kasi first time, diba? And I was like, this is real life. Ito na talaga. Ako na lang mag-isa. Wala akong instructor na sasama sa akin. Tapos hindi ko naman pinag-aralan kung paano mag-apply sa call center, diba? I-add mo pa yung napaka-init, ang ingay-ingay ng iba. Yung iba parang ang confident na parang maiisip mo, wow, matatanggap siya. Ako kaya, matatanggap kaya ako. Kasi yung iba, may pagkamayabang din nag-i-English na, hindi pa nga nakapasok sa interview room. Parang, uy, relax lang baka hindi ka matanggap, nakakahiya din sa'yo, diba? Hindi ako makapag-concentrate. Plus, iniisip ko pa na hindi talaga ako makakapasa sa board exam. So, dapat talaga matanggap ako dito. Yun yung iniisip ko kasi nga, sobrang nahirapan ako sa board exam. Side note, kung gusto nyo ng story about my board exam experience, I would love to share it with you guys. Just let me know down below and that would be another story time video. Kasi, sobra, ewan ko ba. Yung advice ko lang, while naghihintay kayo, busy man o hindi, just relax. I know that's really hard to do kasi nga hindi ko nga ma-relax yung sarili ko tapos nag-advise ako na mag-relax kayo. Pero just do your best to relax. Parang wag niyong isipin kung ano nangyayari sa paligid nyo. Yung mga taong nag-English dyan, feeling nila nagtatrabaho na sila, wag niyong pansinin. Focus on yourself, relax, inhale, exhale. So pagkapasok ko na dun sa panel interview, kasi yung aming panel interview kasi, and yung nangyari is nandito yung interviewer sa gitna, tapos pa-circle kaming ganyan, tapos nagsimula siyang tanungin yung nandito, and then I was in the middle. So, nung tinanong na yung unang applicant, sinasagot ko siya in my mind. Parang advice ko rin, nagawin nyo rin siya kung nasa panel interview kayo para ma-practice nyo naman yung sarili nyo, diba? If you're not confident at all, just
try to pretend that you are, na parang sit straight, na parang ganun, nakasmile lang, hindi kayo kinakabahan tingnan. Kahit na kinakabahan kayo, huwag nyo ipakita na kinakabahan kayo. Just, again, pretend that you're confident and just, you know, show her na kahit na wala pa nga siyang tanong, show her na kaya ko to. I will rock this question and I will pass this interview. After ng panel interview, ano na naman, one-on-one interview with another person, and that turned out really easy for me kasi yung mga tanong niya, yung mga basic lang. Pagkatapos niyan, group interview na naman ulit. Tapos, ayun, natanggap na ako and I was so happy kasi first time ko magkaroon ng trabaho, first time ko magkapera. So that's basically it for this video, guys. Ayoko siyang habaan ng sobra-sobra. Kasi nag-request nitong video na to, sana makatulong to sa'yo and balitaan mo ako sana matanggap ka. I would love to do another story time video for you guys. So let me know down below kung anong topic yung gusto nyo. Gusto nyo makarinig ng college experience ko, high school experience ko, I would love to do it for you. So yeah, that's basically it for this video. I hope nakatulong. Balitaan mo ako and thank you so much guys for watching. Do not forget to like this video, subscribe if you're not yet subscribed. Do not forget, be good, and see you on my next one. Bye!